Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga soaking subscriber na nandito po lagi, sa ating mga nagiging nakilala ko na ho dito na matagal na sinamahan nyo ko hanggang ngayon nandito kayo. Maraming salamat sa inyo mga ma'am at saka sir, sa inyong pagtulong sa akin, sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Alam nyo, sabi ko nga, di ano ba, sa Espanyol pa, hindi sufisyente, hindi bastante, hindi sapat na hanggang dito lang ako talaga na magpasalamat sa inyo. Pero wala naman akong ibang wala naman akong ibang gagawin kundi pasalamat talaga sa inyo. Kung mayroon lang akong sapat din dito na mga pwede nating maitulong sa iba, kaya lang wala pa eh. Hindi tayo pinalad pa talaga. Mayroon akong mayroon naman tayong kunting-kunti lang talaga na grasya na natanggap din sa YouTube, pero hindi talaga sapat na ipang ikalat na, di ba, tulong-tulong. Hindi kasi wala, talagang mahina talaga tayo. So, tsaka na lang siguro tayo mag-iba ng vlog kapag na hit natin yan o naabot natin ng mga ganyan. Sa inyong mga tiwala, sa inyong suporta, maraming salamat. Sa mga subscriber po na bagong dating, marami po salamat sa inyong lahat. Pagka hindi nyo pa ko kilala, Edgar Mejorada po. Bisaya ha? Bisaya ko. Sa mga subscriber po na nandito lagi, marami pong salamat ha sa inyo. Sa mga subscriber po na tahimik lang ho dyan, na sumusuporta, ay thank you. Sa lugar diha sa Bohol, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa lugar na sa Bohol, mga OFW na kapwa ko OFW. Thank you sa inyo ha, na sa mga suporta ninyo sa akin. Wait lang, maglagay ako ng headset kasi alam niyo kung mayroon akong nakuha kasi sa online. Ito 'yon na mayroong mga sound effect. Kaya tinesting ko to ngayon. Kaya may palakpak headset para pag maglagay ko ng ng mga sound effect, marinig ko na nailagay ko 'yun. Okay? Wait lang. So, eto na. Gusto ko marinig yung palakpak kanina. Abi, testingan natin. Okay, maraming salamat sa mga palakpak kahit piki ha. Piki yun sound effect yun baka kala nyo totoong palakpak. Galing ho dito yun. Kumpleto na siya, may microphone, may headset, tapos may mga sound effect. Kinuha ko to, sabi ko, kasi minsan 'di ba, boring na boring yung pagbablog ko, wala man lang tumatawa, kagaya nitong may tawa dito eh. Ito yata 'yon. Betesting natin. OA naman ang tawa na yun. Hindi masyadong di ko na naiintindihan yun. Bayaan natin yun. Okay. Alam nyo, may nakita ako nag-post sa nakita ko yun sa Facebook. May nag-post na dinamay pati Iglesia ni Cristo. Kapag nakita to ng Iglesia ni Cristo, papayag kaya sila nito na ang INC ay ginagamit nito ng mga pinklawan. Oh. Ito yung sinasabi dito. Ipapakita ko sa inyo ha. Kasi nga dinamay na naman ang Iglesia ni Cristo dito. Pambira naman talaga to. Kapag katulad kagaya sa atin na magsalita tapos sa mga sa ANC, galit na galit. Ang dami nila mga pasada-pasada dito. Ito sinabi ko, sinong picture yan? Kaninong picture yan? Sus, Ginoo ko. Think. Tapos ang INC, kung napansin niyo anong kulay yan? Green. So, ibig sabihin yan, ano ibig sabihin nito? Hati ang INC ba? Di, akin lang yun. Baka sabihin ng mga nakapanood sa atin na INC dito, gumagawa na naman ako ng fake news. Ito kasi nakita ko to na sa online. Bakit dinadamay na naman ang INC nito? Sa aga-aga pang ngayon. Hindi pa naman to sila na suporta tapos suportahan kaya ito na INC talaga. Mamaya natin to ha. Ko to. Sabihin ko to sa inyo kung bakit. Suportahan kayo ito ng IEC. Sige nga, ito nga. Ilagay ko, as usual, lagay ko sa screen. INC, possible to endorse Lene Robredo for 2028 presidential election. Tapos nakalagay pa dito sa mga bandang baba, kung makita ninyo, ay Unifaith Service for the Good of Nation. Tapat, totoo,
Tapat sa Bayan, Lenny, 2028. Ayos sa kampanya na ha. Tapos, nakalagay dito, differences, political unity in purpose. Para sa bayan, para sa lahat. Di pa naman ito nag-confirm, di ba, na tatakbo talaga. At isa pa, okay kaya ang Iglesia ni Cristo dito sa panlasa ni Leni Robredo? Hindi kaya sila dito baka kaya ang ANC di yan hindi yan mag-endorse ng malayo pa. Doon yan sila mag-i-endorse nung palapit na palapit yung eleksyon. Ngayon 2026 pa lang. Ako di ko sinabi na i-endorse nila yan. Hindi ko rin sinabi na i-endorse nila si VP Sara. Depende na ho yan sa kanila talaga kung sino yung napupusuan nila. Pero sa ngayon, kung titingnan natin ang sitwasyon sa Pilipinas, kung nakikita nila yan eh. Kasi itong Iglesia ni Cristo, tumutulong ho to sa nasalanta ng pagbabaha ngayon. Tumutulong ho to sila sa may mga sakuna, gaya ng mga lindol, itong mga nabagyuhan. Tumutulong nga to sa mga OFW dyan sa bandang gitlang sila. Ngayon, tinutulungan nila to. Nagbibigay sila ng mga ayuda dito. Ito yung Iglesia ni Cristo na hindi ho to sila mga maiipal ba na nagbigay sila ng mga ganyan. Although may sarili silang TV network, itong Net25, na nakikita ko rin doon na nagbibigay sila ng tulong. At ito, kung sa palagay ko, hindi rin sila masyado ditong tinitingnan to si Leni Robredo. Kasi, ang nakikita ko naman kay Leni Robredo, noon pa, akin lang to ha, hindi ko dito na Iglesia, ayaw ko na ang Iglesia ni Cristo. Akin lang to. Hindi, ibig sabihin, labas ang Iglesia ni Cristo dito. Para sa akin lang dito, ang nakikita ko ito kay Leni Robredo, kay Leni Robredo noong time na yun. Di ba unang-una ang niya, kinuha siya ng Liberal Party. So ano ba ang kulay ng Liberal Party? Kulay-kulay kasi ngayon ang politika eh. Hindi naman pwede na sabihin na hindi walang kulay-kulay ngayon. Liberal Party is dilaw. So yun ang sabi ni Tatay Digong noon. Nalulusaw na yung may mga dilaw. Nagpalit siya ng pink nga eh. Inendorse siya ng Liberal Party. Although mayroon pa to siyang posisyon yata sa Liberal Party ngayon. Hindi ko lang alam kung sige pa ba to sa pagka-Liberal Party. Tapos ngayon, nangangarap itong mga to na i-endorse nila to si Leni Robredo. Hindi naman masama. Din siguro kung gustong-gusto to sa mga taga-ANC na i-endorse ito si Leni Robredo. Pero sa ngayon kasi, sa nangyari sa Pilipinas, isa ho itong Iglesia ni Cristo. Yung mga miyembro o iba dyan na sa mga media na talaga sila sa administrasyon ngayon. Mukhang hindi talaga na nila gustuhan. Basa ko lang yun. Kahit manood ako dyan sa mga programa niya, sa Ganang Mamamayan, yung dalawang host dyan, nung panahon pa ni Senador Rodante Marcoleta, nagigest madalas ko dyan sa programa na yan, ayaw talaga nila sa nangyari ngayon, lalo na itong mga pagbabaha, lalo itong flood control, lalo itong pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo talaga to. Nakikita ko yun kung gaano sila nagsalita. Tapos mayroon pang isa diyan, mayroon pang isa diyan nakikita ko na parang di ko siya kung vlogger ba talaga yan siya. Ganun din, grabe ang kanyang sama ng loob sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Lalo nung hinuli si Senador Rodante Marcoleta, masama ang loob nila dito. Itong INC dito sa kay Bongbong Marcos. Tapos si Bongbong Marcos i-endorse niya to si Leni Robredo. Sa ngayon pa nga lang yung mga dilawan watak-watak na nga sila Hindi na nga sila magkasundo dito kung si Leni Robredo ang kunin ni Bongbong Marcos na yang ang gagawin niyang standard bearer sa kanyang papalit sa kanya. Wala. Talagang naghanap pa sila ng dagdag problema dito. Kasi may mga dilawan dyan na ayaw kay Leni pagkukunin ni Bongbong Marcos. So, anong gagawin ni Leni Robredo niyan? At saka si Leni Robredo, nung time na yun, nung panahon na sila ni
nagdebate yan sila ni Bongbong Marcos. Grabe ang kanyang ano dito sa mga Marcos. Ang tindi. Hindi hindi ho kung napanood niyo yung mga debate nila, grabe yun ang ginawa ni Leni Robredo dito sa kay Bongbong Marcos. Kaya malabo na ang Iglesia ni Cristo papanigan ito si Leni Robredo. Hindi ko rin sinabi na papanigan si BP Sara. Depende na yun sa kanila kung sino yung nakikita nilang dapat suportaan. Ang kaya lang, ang hindi ko nagustuhan dyan, ba't idamay pa ang INC? Kung talagang malakas si Leni Robredo na palagay ninyo na yan lang pang tapat kay BP Sara na hanggang ngayon gusto nyong bali-balian talaga ng buto itong vice presidente na to. Bakit ninyo ipasingaw pa ng ganyan yan? Kung sigurado ko mga DDS yan na magsabi ng ganyan, ay grabe, susugurin talaga yung channel mo o kaya sa saang platform ka, saang magkomento ka ng ganyan, na mag-post ka ng ganyan. Yan, di ko alam. Kasi di ko na nakita kasi yung mga komentaryo yan kung ano talagang komentaryo. Di ko na alala yun na titingnan yun. So, ano kaya sa palagay nito ang Iglesia ni Cristo? Suportado kaya si Leni Robredo na dinamay na naman ang kanilang grupo dito? Kung sino man ang may pakana niyan, dinamay pa ang INC na nanahimik ngayon. Nanahimik ang INC ngayon So, palagay ko, malabo yan. Malabo pa sa tubig baha ngayon sa Metro Manila, sa Luzon. Ay, nako po. Nangarap kayo talaga sa INC na makuha ang suporta. Ang INC, suportahan si Bongbong Marcos. Halimbawa si Bongbong Marcos, i-endorse niya si Leni Robredo. Ay, nako. Pustahan pa. No. Hindi yan. Hindi yan mangyari talaga sa inyo na si Bongbong Marcos makahingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Nanaginip lang kayo ng gising talaga.